Hello mga kasuking kasari, good morning po sa ating lahat. For today's video mga kasuking kasari, no, pasensya na yung boses ko, medyo sinisipon po tayo. So normal lang yan kasi sa dinala ng panahon ngayon, nag-start na yung tag-ulan mga kasuking kasari. So sa ngayon mga kasuking kasari, gusto kong i-share sa inyo, yung kasi problema na natin palagi yung mga sari-sari tungkol sa utang, parang kung i-consider na natin tong utang na parang cancer, no? Parang cancer, sakit na cancer sa isang sari-sari store. So ngayon mga kasuking kasari, gusto kong i-share sa inyo na mayroon tayong apat na klase na uri ng mayroon tayong apat na uri ng tao na mahihirapan tayong tumanggi kapag sila na ang nakiusap na umutang sa ating tindahan. Ngayon, ano ba ang mga ito mga kasuking kasari? So gusto kong i-share sa inyo para at least, 'di ba, makarelate man lang din tayo, or nangyayari talaga to, or real talk talaga to. May masasaktan man tayo, may masasagasaan man tayo, pero ito yung sinasabi ko na real talk po talaga ito at nangyayari po talaga ito. So number 1, ano to mga kasuking kasari? Syempre, yung mga kamag-anak, 'di ba? So sa mga kamag-anak, mahirapan tayong tumanggi kasi nga ayaw natin na sumama yung loob nila sa atin. Ayaw natin na may sasabihin sila sa atin na masama, na kumbaga hindi tayo malalapitan, hindi tayo mapapakiusapan. Pamilya lang naman tayo, magkakamag-anak lang naman, bakit ba hindi siya magpapautang, hindi tayo papautangin. So yung ganun na mga reaksyon. So tayo naman si tindera, dahil ayaw natin na sumama yung loob nila sa atin. Ayaw natin na may masabi sila sa atin na masama. So, anong gagawin natin? Sige, papautangin natin sila. At ito naman kamag-adik natin na pinautang natin, iniisip din naman niya na okay lang na matagal bayaran, or minsan nga, pag hindi mo sisingin, ikaw din na mismo na inutangan, mahiya ka din na sumil kasi nga kamag-anak mo lang, 'di ba? Yung halimbawa mga pinsan mo, di ba, mahiya ka din na naghihintay ka rin kung kailan sila kusang babayad sa iyo. At ikaw na, at yung umutang naman sa iyo na kamag-anak, porque kamag-anak, di ba, hindi naman sumisingil, hindi ka naman naniningil sa kanila. So siguro sa tingin nila okay lang na hindi mo sila sisingilin, okay lang na matagal silang magbabayad, or minsan nga hindi pa mababayaran kasi nga porket kamag-anak mo sila, di ba? So yun ang pinakamahirap mga kasuking kasari, no? So number 2, ano pa yung nahirapan tayo? Yung kapitbahay. Real talk to ha, walang sama ng loob. Pero for content only, pero nangyayari talaga. So bakit? Nahirapan tayo kasi nga ganun pa rin. Ayaw natin na sumama yung loob nila, ayaw natin na may masama silang sasabihin sa atin na porque hindi tayo malalapitan, hindi tayo mapapakiusapan, at may tendency pa dyan na imamarites pa tayo sa paligid na ganito si ganyan, kapag ka hindi yan basta-basta mong malapitan, ganyan, diba? So parang, at sa atin naman parang ayaw natin na mangyari yun, na ganun yung approach nating syempre kapitbahay, diba? So number 2, yun yung parang mahirapan tayong tumanggi. So number 3, anong number 3? Number 3 is yung kaibigan, diba? So kapag mayroon tayong mga kaibigan, so ano ba din ba, kapag lalapit sila sa atin, ganyan na makikiusap na gustong umutang, so tayo naman dahil kaibigan, so parang ayaw natin na mawala yung pagkakaibigan natin, mahirapan tayong tumanggi, sige lang tayo ng sige kahit labag na sa ating kalooban, di ba? So minsan talaga nangyayari yun. So meron na, hindi naman natin nila lahat, meron din namang kapitbahay, kamag-anak, kaibigan na umaga responsable, iniisip nila yung kapakanan ng iyong pagninegosyo. So hindi natin ito nila lahat, pero real talk, nangyayari talaga na in the sense na dahil kaibigan mo siya, kapitbahay mo siya, kamag-anak mo siya, porket ganon ang tinginan ninyong dalawa, so dyan yung nagkakatalo na minsan mahirapan kang sumingin, at siya din naghihintay na kung kailan mo siya singilin, no? Walang kumbaga hindi nila iniisip yung kapakanan ng pagninegosyo mo. So ganon. So dahil hindi tayo gusto mawalan tayo ng kaibigan, sige lang tayo ng sige, medyo mahirapan tayo tumanggi, minsan yan din ang dahilan, yung utang ang makakawasak ng pagkakaibigan, no? Kasi nga nang dahil sa utang. Yan. At number 4, yung last talaga, yung suki. Diba? Ganito kasi yan, sa tagal-tagal, nasa ilang taon ko ng pagtitinda, pagiging tindera, mga kasuking kasari. Yung pagiging suki minsan, syempre parang iniisip natin yan na parang utang na loob natin sa ating customer. Kasi nga, dyan, every time, dyan sa'yo bumibili. Lahat na kailangan niya parang dyan sa'yo binibili. So, minsan, kung parang gipit si suki, so ano talaga yan, yung parang makikiusap na ay, ganito, pwede muna kasi gipit pa ako ngayon, ganon. Kaya lang, hindi naman natin nila lahat, pero nangyayari talaga. Meron talagang ganitong na sitwasyon na nangyayari na katulad nito, dati suki mo siya,
nung hindi mo siya pinautang. So, balik siya ng balik sa'yo ng ilang taon, ilang buwan, kasi nga, wala pa siyang utang. Kaya lang, nung pinautang mo siya, hindi mo siya nagiging suki. Wala na, hindi na siya bumabalik. So, kabaliktaran pala, no? Kung gusto mo yung bumalik mo yung suki mo, dapat pala talaga, di mo siya pauutangin para long term yung pagiging suki niyong dalawa. Kasi nga, pag pinautang mo na siya, may tendency talaga na hindi na siya babalik sa'yo kapag yung time na yon na wala pa siyang pera na ibabayad sa'yo, syempre hindi pa siya bibili kasi nga, alam na niya na sisingilin mo siya. O, di ba? Halimbawa, nag-promise siya na ganito, gano'n, tapos hindi pa siya, wala pa siyang budget na pangbayad sa'yo. So, automatically, hindi yan bibili sa'yo. Doon yung sa ibang tindahan, doon yung sa kabila. So, asa na yung pagiging suki nyo nang dahil sa utang. Pero kung hindi mo siya sinimulan na pautangin, siguro, medyo sasama talaga yung loob niya kasi nga grabe suki. Tapos, nakiusap man lang na kahit sandali lang na uutang, hindi man lang makapagbigay ng chance na pautangin ako. Diba? Ganon yung magiging hurt yan siya, feeling sandali. Pero sandali lang yun. Pero, ang kapalit nun ay So, we're back mga kasuking kasari kasi may bumili. So, siguro, mas mabuti pa nga siguro no, hindi natin siya sisimulan na pautangin kasi nga, it will be a long time suki na kesa pautangin mo siya. Parang dyan pa yung malagyan pa ng lamat yung pagiging suki nyo kapag nag-start na yung mga utang-utang. So, sa totoo, talaga ma-hurt yun kasi hindi mo siya pinautang pero babalik, asahan mo, babalik at babalik, bibili at bibili pa rin yan sa'yo. So, unless, di ba, kung meron tayong suki naman talaga na mga responsable, di naman natin nila lahat, pero nangyayari talaga yung mga ganun na senaryo sa mga tindahan. Di ba? Relate din ba kayo mga kasuking kasari? So, ito talagang utang, no? Kino-consider natin as parang sakit na cancer talaga sa isang sari-sari store, no? Noon pa man magpahanggang sa ngayon. Kaya, overall, ikaw pa rin ang magdidesisyon kasi ikaw yung nakabisado mo na kung kung responsable ba yan si customer mo, si kabang-anak mo, si kaibigan mo, si kapitbahay mo, at si suki mo, diba? Kung responsable yan silang apat na klaseng tao, so walang problema. So, for today's video lang muna mga kasuking kasari. Sana ay makatulong sa ating mga tendera na kagaya ko. See you next time mga kasuki. Bye!